Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at tadhana? May mga pagkakataong ang tulong na kailangan natin ay nagmumula sa taong hindi natin inaasahan at ang pag-ibig ay isinisilang sa gitna ng kagipitan. Sabi nila, ang kayabangan daw ang unang hakbang patungo sa pagbagsak. Pero paano kung ang pagbagsak na yon ang siya palang magdadala sa'yo sa taong bubuo muli sa lahat ng nasira sa iyong pagkatao? Samahan ninyo kaming tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na kahit ang pinakamatigas na puso ay kayang palambutin ng pag-ibig. Ito ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Alok ng Isang Estranghero. Ang malakas na buhos ng ulan ay parang walang katapusang mga palaso na humahampas sa bubong at salamin ng mamahaling European car ni Maharlika de Leon. Ang walang saysay na pagpagaspas ng kanyang wiper ay tila isang desperadong pagsuko sa kalikasan. Madilim ang kalsada ng probinsya. Walang mga ilaw sa poste. Tanging ang paminsan-minsang liwanag mula sa kidlat ang nagbibigay hugis sa mga puno sa gilid ng daan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay binabasag lamang ng panginginig ng kanyang mga kamay at ng mabibigat niyang paghinga. Kanina pa namatay ang makina. Kanina pa siya stranded. Damn it! Singhal niya sabay hampas sa manibela. Siya si Maharlika Maha de Leon, ang CEO ng Maharlika Motors, ang reyna ng industriya ng mga luxury cars sa bansa. Isang babaeng sanay na lahat ng bagay ay nasa kanyang kontrol. Ang makina, ang mga tao, ang kanyang buhay. Ngunit ngayon, sa gitna ng kawalan, wala siyang kontrol sa kahit na ano. Mayroon siyang napaka-importanteng meeting sa lungsod ng Pag-asa. Isang deal na magpapalago pa lalo sa kanyang imperyo. Pero heto siya, basang sisiw na naghihintay ng himala. Pinindot niya ulit ang kanyang telepono. No signal. Isang nakakasilaw na ilaw mula sa isang paparating na sasakyan ang tumama sa kanyang mga mata. Nang ito'y huminto sa kanyang tapat, nakahinga siya ng maluwag. Tulong, sa wakas. Pero ang bumaba ay hindi isang tow truck o patrol car. Isang luma at karag-karag na pickup truck. At mula rito ay isang lalaking nakasombrero, may mantsa ng grasa sa pisngi at suot na sando na tila nakakita na ng mas magagandang araw. Lumabas si Maha ng kotse, hawak ang isang maliit na payong na halos hindi sapat para protektahan ang kanyang designer suit mula sa ulan. May problema, miss? Tanong ng lalaki. Ang boses nito'y magaspang, tulad ng mga kamay nitong halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Obviously, mataray na sagot ni Maha. My car broke down. I need a tow. Tiningnan niya ang pickup ng lalaki mula ulo hanggang paa. Though I doubt you can handle this, ngumisi ang lalaki. Isang ngising lalong nagpalitaw sa mga mantsa sa kanyang mukha. Baka hindi ko kayang hilaan, pero baka kaya kong ayusin. Nagtaas ng kilay si Maha. My personal mechanics, the best in the country, checked this car this morning. It was in perfect condition. I don't let just anyone touch my engine. Nagkibit balikat ang lalaki at tumalikod, akmang babalik sa kanyang sasakyan. Okay, sabi mo good luck sa paghihintay. Panic shot through Maha. Wait, huminto ang lalaki. Ano? Fine, tingnan mo na. Pero mag-ingat ka. Naglakad ang lalaki palapit sa kanyang kotse. Binuksan nito ang hood at sa tulong ng isang maliit na flashlight, sinimulan nitong siyasatin ang makina. Ilang minuto ng katahimikan, tanging tunog lang ng ulan at ng mga kagamitan ng lalaki ang maririnig. Sabi na nga ba? Bulong nito sa sarili. What is it? Iritadong tanong ni Maha. Isinara ng lalaki ang hood at humarap sa kanya. May nagalaw sa sensor ng fuel injector mo. Simple lang sana. Pero dahil pinilit mong i-start ng paulit-ulit, na short circuit mo ang secondary fuse. Tinitigan siya nito nang diretso sa mga mata. Yung mga best in the country mong mekaniko, malamang sila ang hindi nag-lock ng maayos sa sensor housing
Matapos nilang i-check, naramdaman ni Maha ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Isang kombinasyon ng hiya at galit. How dare this grease monkey question her people? At paano mo naman nalaman yan? Dahil hindi ako tumitingin lang sa brand ng kotse, miss. Sagot nito, may bahid ng panguuyam. Nakikinig ako sa tunog ng makina. Mabilis itong kumilos, kumuha ng ilang gamit mula sa kanyang truck. Sa loob ng 10 minuto, may mga kinalikot ito, may inayos, at may pinalitan. Subukan mo, utos nito. Pumasok si Maha sa kotse, puno ng pag-aalinlangan. Isinusi niya ang ignition at sa isang iglap, ang makina na kanina'y patay ay muling umugong. Perpekto at malakas. Napatulala siya. Lumapit ang lalaki sa bintana niya. Next time, magtiwala ka sa mga taong mas nakakaalam sa makina kaysa sayo. Ibinaba ni Maha ang bintana. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng isang kakaibang paghanga. Ang arogansya niya ay biglang nawala. Sa harap niya ay isang henyo na nakatago sa anyo ng isang hamak na mekaniko. At sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na desperado, baliw, pero posibleng solusyon sa mas malaki niyang problema. Ang pressure mula sa board of directors na magpakasal na siya para magkaroon ng matatag na imahe. Magkano? Tanong niya. Kinukuha ang kanyang wallet. Huwag na. Tulong na lang yon. I insist. Tiningnan siya ng lalaki. Tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Sige, 1,000. Kumuha si Maha ng 10 tig-1,000 at iniabot ito. That's for your time and your expertise. Tinitigan lang ng lalaki ang pera. Pagkatapos ay tinitigan siya. Hindi nito kinuha. Dito na kumilos ang isip ni Maha. This man wasn't intimidated by her, nor was he impressed by her money. He was perfect. I have a different offer for you. Biglang sabi ni Maha, ang kanyang boses ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Napakunot ang noo ng lalaki. Anong offer? Huminga ng malalim si Maha. Tinitigan ang lalaking estranghero sa gitna ng humihinang ulan. Magpakasal ka sa akin. Natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay humalakhak ito ng malakas. Isang tawang umalingaw-ngaw sa gabi. Tawang puno ng hindi paniniwala. Akala nito ay nababaliw na siya. Ngunit nang makita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata, ang kawalan ng kahit anong bahid ng biro, unti-unting nawala ang tawa nito. Pinalitan ito ng isang matalim at seryosong tingin. Humakbang ito palapit sa bintana. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ano ang kapalit? Ano ang kapalit? Ang tanong ni Maliksi Sarmiento ay lumabas sa kanyang bibig na may bigat at lamig. Sapat na para pawiin ang huling bakas ng pagkamangha sa hangin. Ang pagtawa niya kanina ay nawala. Napalitan ng isang matigas na pader ng pag-iingat na binuo ng 5 taon sa loob ng kulungan at ng buong buhay na pakikipaglaban sa sistema. Ang babae sa loob ng kotse, si Maharlika De Leon, ay hindi kumurap. Ang kapalit ay isang bagong buhay para sa'yo. Hindi umimik si Liksi. Hinayaan niyang magsalita ang babae. Sanay siyang maghintay. Sa mundo niya, ang unang nagsasalita, ang siyang laging talo. Halika, sabi ni Maha, binuksan ang pinto ng passenger seat. May malapit na kainan dito. Doon tayo mag-usap. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat habang nakatayo tayo sa gitna ng daan. Nag-alinlangan si Liksi. Ang pumasok sa kotse ng isang estrangherong may alok na kasal ay tunog simula ng isang masamang kwento. Pero merong kung ano sa mga mata nito. Isang uri ng desperasyon na nakabalot sa bakal na determinasyon na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Sa karinderya na lang malapit sa garahe ko, sabi niya, hindi ako bagay sa kung saan ka man kumakain. Tumangulang si Maha, tila walang pakialam sa lugar. Ang mahalaga ay ang usapan.
Ang amoy ng bagong saing na kanin at piniritong isda ay sumalubong sa kanila sa maliit na karinderya. Umupo si Maha sa isang monoblock na upuan at kitang-kita ni Lixie ang bahagyang pag-aatubili nito. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang hiyaos sa gitna ng katahimikan ng simpleng lugar. Umorder si Lixie ng 2 kape. Nang ilapag ito ng matandang may-ari sa kanilang mesa, nagsimulang magpaliwanag si Maha. Kailangan ko ng asawa. Diretsahang sabi niya. O mas tamang sabihin, kailangan ng imahe ko ng isang asawa. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa board of directors, ang mga matatandang lalaki na hindi makapaniwala na kayang patakbuhin ng isang babaeng walang pamilya ang isang malaking kumpanya. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa pressure sa mga bulungan at sa banta na kung hindi niya aayusin ang kanyang personal na buhay, maaaring tanggalin sa kanya ang kumpanyang ipinamana ng kanyang mga magulang. Isa itong business transaction, Mr. Sarmiento. Paglilinaw niya, isang kontrata. Magpapanggap tayong mag-asawa sa loob ng 1 taon. Susunod ka sa akin sa mga public appearance, ngingiti ka sa mga kamera, at aakto kang mapagmahal na kabiyak. Pagkatapos ng 1 taon, maghihiwalay tayo ng tahimik at bilang bayad. Huminto siya at kumuha ng isang sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa. 5 milyong piso. Half now, half after the contract ends. Napatitig si Lixie sa sobre. 5 milyon. Ang perang iyon ay hindi lang makakapagpatayo ng bagong garahe ng tiwala. Mabibilhan niya ng bahay si Tapat. Mabibigyan niya ito ng buhay na hindi na kailangang magtrabaho mula umaga hanggang gabi. Ito ang katuparan ng lahat ng pangarap nila. Pero ang alok ay galing sa isang tulad niya. Mayaman, makapangyarihan, ang uri ng mga taong nagtapon sa kanya sa bilangguan ng walang kalaban-laban. Bakit ako? Tanong ni Lixie. Ang boses ay walang emosyon sa dami ng lalaki sa mundo. Bakit isang mekaniko na ngayon mo lang nakilala? Dahil hindi ka humanga sa pera ko. Mabilis na sagot ni Maha. At hindi ka natakot sa akin. Kailangan ko ng isang taong kayang tumayo sa sarili niya. Hindi isang tuta na susunod-sunod lang. At higit sa lahat, tinitigan siya nito. Nakita ko kung paano mo ayusin ang kotse ko. You're a genius. At ang isang henyo, kahit anong suot niya, ay hindi kayang itago ang kanyang halaga. Kinuha ni Lixie ang sobre, hindi para tanggapin, kundi para itulak pabalik sa kanya. Pag-iisipan ko. Nababaliw ka na ba? Iyon ang unang sinabi ni Tapat Reyes nang marinig niya ang kwento. Nakaupo sila sa loob ng maliit at magulong opisina ng garahe ng tiwala. Amoy grasa at bakal ang paligid. Si Tapat ang kanyang kaisa-isang kaibigan, ang kapatid na hindi niya kadugo. Ito ang nag-iisang taong dumalaw sa kanya sa kulungan, ang nag-iisang naniwala sa kanyang inosensya. Lixie, nakalimutan mo na ba? Dahil sa mga mayayamang, yan kaya ka nakulong. Ginamit ka nila. Itinapon na parang basura. Tapos ngayon, papasok ka ulit sa mundo nila. Para ano? Para sa pera. Para sa tin pot. Mahinang sagot ni Lixie. Para sa pangarap nating magkaroon ng sariling lugar na walang sinumang aapakan. Alam mo kung gaano natin kailangan to. Pero hindi sa ganitong paraan, giit ni Tapat. Ang mga matay puno ng pag-aalala. May masamang kutob ako dito, Lix. Masyadong madali. Masyadong malaki ang pera. Laging may kapalit yan na hindi nababanggit sa usapan. Tumayo si Lixie at tumingin sa labas. Pinanood ang mga sasakyang dumadaan. Ang mga salita ni Tapat ay tumatagos sa kanya dahil totoo ang mga yon. Ang kanyang katawan ay naglalaman pa rin ng mga alaala, ng malamig na selda, ng mga tingin na mapanghusga. Ngunit nakita rin niya ang pagod sa mga mata ni Tapat, ang kalyo sa mga kamay nito. Nakita niya ang pagkakataong makabawi sa lahat ng nawala sa kanila. Ang pag-aalinlangan ay nakikipagbuno sa pag-asa sa loob ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono
at tinaype ang numero ni Maha. Pumapayag ako, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Pero sa isang kondisyon, abogado ko ang gagawa ng kontrata. Ang opisina ng abogado ay malamig at tahimik, isang mundong malayo sa ingay ng garahe. Naroon si Maha sa kanyang karaniwang postura, tuwid, kalmado at may kontrol. Naroon din si Lixie kasama ang isang public attorney na inirekomenda ni Tapat. Binasa ng abogado ni Lixie ang mga tsaukwan na inihanda nila. Clause number 1. The marriage will be contractual, lasting for a period of 1 year. Clause number 2. The relationship is to remain strictly platonic. There will be no physical intimacy beyond what is required for public appearances. Clause number 3. Mr. Sarmiento will attend all designated corporate and social events. A schedule will be provided weekly. Clause number 4. A strict non-disclosure agreement will be in effect. Any breach of contract regarding the nature of the marriage will result in the forfeiture of the final payment and legal action. Idinagdag ng abogado ni Lixie ang sarili nilang tsaukwan. At idinadagdag namin na anumang utang o obligasyong pinansyal ni Ms. De Leon ay mananatiling sa kanya lamang at hindi pananagutan ni Mr. Sarmiento. Tumango si Maha. Acceptable. Inilatag ang 2 kopya ng kontrata sa malaking mahogany na mesa. Isang kasunduan na may selyo, hindi ng pag-ibig, kundi ng pangangailangan at desperasyon. Kinuha ni Maha ang pluma at pumirma nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay inilahad ito kay Lixie. Tinitigan niya ang papel. Ito na yon. Ang pagpasok muli sa mundo na halos sumira sa kanya. Para sa isang sandali, nag-flashback sa kanyang isipan ang rehas na bakal. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mukha ni Tapat. Nakita niya ang kinabukasan. Huminga siya ng malalim at madiing inilapat ang kanyang pirma. Maliksi Sarmiento, ang pangalan niya, sa tabi ng pangalan ni Maharlika de Leon. It's done, sabi ni Maha. Isang bahagyang ginhawa ang maririnig sa kanyang boses. Ngunit bago pa man makasagot si Lixie, tumunog ang telepono ni Maha. Nakita ni Lixie ang pagbabago sa mukha nito nang makita kung sino ang tumatawag. Ang kalmadong CEO ay biglang nagkaroon ng bakas ng tensyon. Sinagot niya ito. Yes? Nakinig siya sandali at ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Ang kanyang panga ay nag-igting. Let him in, sabi niya sa kausap sa telepono, bago ito ibaba. Tumingin siya kay Lixie, ang kanyang mga mata ay may babala. Dante, sabi niya, ang pangalan ay tila lason sa kanyang dila. Papunta na siya rito. Ang pangalang Dante ay naiwang nakabitin sa malamig na hangin ng opisina ng abogado. Kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Naramdaman ni Maharlika de Leon ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang perpektong maskara ng kalmadong awtoridad. Tumingin siya sa mga abogado. Tapos na tayo dito. Ipapadala ko na lang ang kopya ng mga dokumento sa inyo. Iyon ay isang utos, hindi isang mungkahi. Mabilis na nagligpit ng gamit ang 2 abogado. Naramdaman ang biglaang pagbabago ng tensyon sa silid. Sa isang iglap, naiwan ang 3. Si Maha, si Lixie, at ang multo ng lalaking paparating. Dito tayo sa opisina ko, sabi ni Maha kay Lixie. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag. Ano man ang mangyari, ano man ang sabihin niya, sumabay ka lang sa akin. Huwag kang magsasalita, maliban kung kinakailangan. Understood? Tumingin si Lixie sa kanya. Ang mga mata ay kalmado ngunit mapanuri. Tumango lang ito, isang beses. Ang tahimik na pagsang-ayon na yon ay nagbigay kay Maha ng kakaibang kapanatagan. Pagpasok nila sa kanyang malawak na CEO office na may floor-to-ceiling glass windows na tanaw ang buong lungsod ng Pag-asa, narinig nila ang mahinang katok sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang isang lalaking tila kinuha
mula sa pabalat ng isang business magazine. Si Dante Silang ay nakasuot ng isang Italian suit na tila isinukat para lamang sa kanya. May dala siyang isang buke ng mga puting rosas at isang ngangiti na kasing kinis ng kanyang mamahaling sapatos. Ngunit alam ni Maha ang tunay na anyo sa likod ng ngiting iyon. "Maha, my love," sabi ni Dante. Ang boses ay malambing ngunit may pag-aari. "I was in the neighborhood. I thought I'd surprise you." Hindi niya pa napapansin si Lixie na tahimik na nakatayo sa gilid. "Dante," sagot ni Maha. Ang kanyang boses ay walang anumang init. "You should have called. I'm busy." "You're always busy," malambing na sabi ni Dante, papalapit sa kanya. "That's why you need someone to remind you to breathe." Akma siyang hahalik sa pisngi ni Maha, ngunit marahan siyang umiwas. Doon lang napunta ang tingin ni Dante kay Lixie. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang simpleng pantalon, ang murang sapatos, ang mga kamay na may kalyo. Ang kanyang perpektong nangiti ay bahagyang kumupas, napalitan ng isang mapanuring pagtaas ng kilay. "Sino ito?" tanong niya. Ang tono ay hindi na malambing. Ito ay ang tono ng isang hari na nakakita ng isang pulubi sa kanyang palasyo. Ito na ang sandali. Huminga ng malalim si Maha, inipon ang lahat ng kanyang lakas at lumapit kay Lixie. Inabot niya ang kamay nito, isang kilos na ikinagulat nilang dalawa. Ang kamay ni Lixie ay magaspang at mainit, isang matibay na angkla sa gitna ng unos. "Dante," panimula ni Maha, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "I'd like you to meet Maliksi Sarmiento, my fiancé." Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang nangiti ni Dante ay tuluyang naglaho. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay nagpakita ng isang bihirang emosyon, pagkabigla. Pagkatapos, ang pagkabigla ay naging hindi paniniwala at sa huli ay naging isang madilim na galit na kumislap sa kanyang mga mata. "You're what?" halos pabulong niyang sabi. "My fiancé," inulit ni Maha. Mas diniinan pa ang hawak sa kamay ni Lixie. Tumingin si Dante mula kay Maha patungo kay Lixie, na nanatiling tahimik at diretso ang tingin sa kanya. Isang mabagal at mapang-insultong tawa ang kumawala sa mga labi ni Dante. Ito ang ipinalit mo sa akin?" Tumingin siya kay Maha na para bang nababaliw na ito. "Saan mo to pinulot, Maha? Sa isang construction site? Mukhang kailangan niya ng bagong damit at isang malaking gupit." Naramdaman ni Maha ang pag-igting ng mga kalamnan ni Lixie. Ngunit bago pa man siya makapagsalita para ipagtanggol ito, nagsalita si Lixie. Ang boses niya ay kalmado, walang bakas ng galit, na lalong ikinainis ni Dante. "At least," sabi ni Lixie, ang mga mata ay hindi bumibitaw sa pakikipagtitigan kay Dante. "Ang mga bagay na sira, alam ko kung paano buuin. Hindi ko lang tinatakpan ng magandang pintura para magmukhang bago." Natigilan si Dante. Ang simpleng salita ay tumama na parang isang sampal. Ito ay isang direktang patama sa kanyang pagkatao. Makintab sa labas, ngunit sira sa loob. Nakita ni Maha ang paghanga sa kanyang mga mata para kay Lixie. Hindi ito sumigaw, hindi ito nagmura. Gumamit ito ng salita bilang sandata at tumama ito sa tamang target. Ang mukha ni Dante ay namula sa galit. Humakbang siya palapit kay Lixie. Ang kanyang katawan ay tensyonado. "Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo." "Ikaw ang mag-ingat," mahinahong sagot ni Lixie. "Baka ang inaakala mong pulubi ay ang siyang magiging hari." "Tama na," matigas na sabi ni Maha. Pumagit na sa dalawa. "Dante, umalis ka na." Tumingin si Dante sa kanya. Ang mga matay puno ng sugat at pagbabanta. "Hindi pa tayo tapos, Maha. Tandaan mo yan." Iniwan niya ang mga bulaklak sa sahig at mabilis na tumalikod. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong opisina
Nag-iwan ng isang mabigat at nakakalasong katahimikan, kagat, nang mawala na si Dante. Agad na binitawan ni Maha ang kamay ni Lixie. Naglakad siya palayo, papalapit sa bintana. Nanginginig ang mga kamay. That was too close, sabi niya. Mas para sa sarili niya. He's more aggressive than I thought. Mukha siyang sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Komento ni Lixie. Humarap si Maha sa kanya. Ang kanyang takot ay napalitan ng inis. At ikaw, anong klaseng sagot yun? Hindi tinatakpan ng pintura? Sa tingin mo ba nakakatawa yon? You provoked him. Napakunot ang noo ni Lixie. Ininsulto niya ako. Anong gusto mong gawin ko? Yumuko at humingi ng tawad? Gusto kong sumunod ka sa plano. Sigaw ni Maha. Ang plano ay manahimik ka. You're supposed to be the quiet, supportive fiancé, not some street philosopher. Hindi mo naintindihan, Lixie. Si Dante ay mapanganib. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ano ang gusto niya? Ako. Ang kumpanya. Lahat. Kung gayon, kailangan mo ng isang taong lalaban. Hindi isang taong tatahimik lang. Matigas na sagot ni Lixie. Hindi ako aso na susunod lang sa utos mo, Maha. Kung ito ang magiging setup natin, kailangan mong malaman na may sarili akong isip. Mekaniko ako. Hindi aktor. Nagkatinginan sila. Ang agwat ng kanilang mga mundo ay hindi kailanman naging mas malinaw. Siya ang babaeng sanay mag-utos. Siya ang lalaking hindi kailanman magpapayurak. Ang kasunduan nila ay nagsisimula pa lang, ngunit ang mga bitak ay lumalabas na. Sa loob ng kanyang itim na kotse, dinukot ni Dante silang ang kanyang telepono. Ang kanyang muka ay madilim. Ang kaninang pekeng ng ngiti ay wala ng bakas. Hanapin mo. Utos niya sa taong nasa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Alamin ninyo ang lahat tungkol sa mekanikong yon. Maliksi Sarmiento. Bawat butas, bawat dumi. Gusto kong malaman kung saan siya natutulog, ano ang kinakain niya, at kung sino ang mga kaibigan niya. Gusto kong malaman ang bawat kasalanan na ginawa niya sa buong buhay niya. At gusto ko ang impormasyon na yan sa lamesa ko bukas ng umaga. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa salamin. Inayos ang kanyang kurbata at muling ngumiti. Ngunit ngayon, ang kanyang ngiti ay hindi na para manligaw. Ito ay ang ngiti ng isang ahas na handa ng tumuklaw. Gabi na nang makabalik si Lixie sa garahe. Ang pagod sa kanyang katawan ay hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng araw na yon. Napasok siya sa isang laro na hindi niya lubos na naiintindihan. Laban sa isang kalaban na halatang kayang gawin ang lahat. Umupo siya sa isang lumang gulong, hawak ang isang malamig na bote ng tubig. Iniisip niya ang mga mata ni Dante, ang mga mata ng mga taong nagpakulong sa kanya noon. Parehong-pareho, puno ng pagmamaliit. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lamang. Ngunit sapat na yon para manlamig ang kanyang dugo at bumalik ang lahat ng multo ng kahapon. Ang mensahe, alam ko kung sino ka. Alam ko ang ginawa mo. Ang mga salitang alam ko kung sino ka, alam ko ang ginawa mo, ay tila bakal na nakatatak sa isipan ni Maliksi Sarmiento. Buong gabi. Ang text message na yon ay parang isang multo na bumubulong sa kanyang tainga. Nagpapaalala sa kanya na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang naililibing. Sino ang nagpadala? Isang tauhan ni Dante? O isang taong mula sa kanyang nakaraan na biglang nagparamdam? Ano man ito, isa lang ang sigurado. Ang pagpasok niya sa buhay ni Maharlika de Leon ay naglagay ng isang malaking target sa kanyang likod. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aayos ng isang lumang makina, isang makintab at itim na sedan ang huminto sa tapat ng garahe ng Tiwala. Bumaba mula rito si Maha. Suot ang isang matalim na business suit.
tila isang agila na bumisita sa pugad ng mga maya. May pupuntahan tayo, sabi niya, walang anumang pambungad. May charity ball ang kumpanya sa Sabado ng gabi. Kailangan nandoon ang aking fiancé. Tiningnan siya ni Lixie mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay itinuon ang tingin sa sarili niyang damit na puno ng mantsa ng grasa. Sa tingin ko, wala akong isusuot. At para dyan, alam ko, sagot ni Maha walang emosyon. Kaya nga tayo alis ngayon. We're going shopping. Ang lugar na pinuntahan nila ay hindi isang department store. Isa itong high-end boutique na may sariling valet at isang gwardiyang nakatingin sa suot ni Lixie na para bang isa siyang magnanakaw. Sa loob, ang mga damit ay nakasabit na parang mga piraso ng sining. Bawat isa ay may presyong kayang bumuhay sa pamilya ni Tapat sa loob ng isang taon. Good morning, Miss De Leon. Bati ng isang sales associate na may pekeng ngiti. Ihanda mo ang pinakamagandang tuxedo na mayroon kayo para sa kanya. Utos ni Maha. Itinuturo si Lixie na para bang isa itong manikin na kailangang bihisan. Naramdaman ni Lixie ang pag-init ng kanyang mga tainga. Ang bawat kilos ni Maha ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang proyekto, isang bagay na kailangang ayusin para maging presentable. Sa fitting room, habang sinusukat ang isang suit na mas mahal pa sa kanyang pickup truck, hindi niya maiwasang mainis. Lumabas siya para ipakita kay Maha. Hindi ba masyadong masikip to? Reklamo niya. Tiningnan siya ni Maha. Hindi ang damit, kundi ang paraan ng pagtayo niya. Lumapit ito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lixie ang isang bagay na iba sa mga mata nito. Hindi awtoridad, kundi konsentrasyon. Hindi masikip, sabi niya. Inaayos ang kwelyo ng damit ni Lixie. Hindi ka lang sanay. Ang kanyang mga daliri ay saglit na dumampi sa kanyang leeg. Isang dampi na nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Agad na binawi ni Maha ang kanyang kamay. It fits you perfectly. Pagkatapos ng suit, isinunod ang sapatos na gawa sa balat na kumikinang. Isang relo na ang presyo ay nakakalula at isang pares ng cufflinks. Sa bawat item na binabayaran ni Maha, gamit ang kanyang itim na credit card, lalong nararamdaman ni Lixie na siya ay isang tau-tauhan na binibihisan para sa isang palabas. Sa gabi ng Biyernes, isang araw bago ang ball, pinapunta siya ni Maha sa penthouse nito. Ang lugar ay malawak, minimalist, at malamig, tulad ng may-ari. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Lixie. Hindi sumagot si Maha. Sa halip, binuksan niya ang isang malaking pinto na naglantad sa isang ballroom. Nagpatugtog siya ng isang mabagal, klasikong musika mula sa sound system. Kailangan mong matutong sumayaw, sabi niya. Lahat ng mata ay nasa atin sa gabing iyon. Hindi tayo pwedeng magmukhang tanga. Hindi ako marunong niyan. Kaya nga kita tuturuan, sabi niya. May bahid ng pagkainip. Inilahad niya ang kanyang kamay. Halika. Nag-aalangan man, lumapit si Lixie. Itinuro sa kanya ni Maha kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Isa sa baywang nito, isa na hawak ang kamay niya. Ang lapit nila sa isa't isa ay hindi komportable. Naamoy niya ang banayad na pabango nito. Nakikita niya ang maliliit na hibla ng buhok na nakawala sa perpekto nitong pagkakaayos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bulong niya habang ginagabayan siya. Noong una, ang mga paa ni Lixie ay parang may sariling isip. Laging natatapakan ang sapatos ni Maha. Pero habang tumatagal, nagsimula siyang makuha ang ritmo. Ang pagiging mekaniko niya ay nakatulong. Ang kanyang isip ay sanay sa mga pattern at koordinasyon. Sa gitna ng isang pag-ikot, natalisod sila. Napahawak si Lixie ng mahigpit sa baywang ni Maha para hindi sila matumba at ang kanilang mga mukha ay naglapat ng ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang kanilang mga paghinga ay naghalo.
Nakita ni Lixie ang kanyang sarili sa mga mata ni Maha at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang CEO, hindi ang boss, kundi isang babae na may bakas ng pagod at kalungkutan. Mabilis silang umayos ng tayo. Okay na siguro yan, sabi ni Maha, umiiwas ng tingin. Kahit hindi ka nalang gumalaw masyado bukas, just hold me and don't fall. Ang charity ball ay isang dagat ng mga kumikinang na alahas at mga pekeng ngiti. Para kay Lixie, pakiramdam niya ay isa siyang isda na napadpad sa lupa, hindi makahinga sa bigat ng karangyaan. Pero nang makita niya si Maha na bumababa sa hagdanan, suot ang isang eleganteng itim na gown, sandali siyang nakalimot kung nasaan siya. She was breathtaking. You look. Napatigil si Lixie, hindi mahanap ang tamang salita. Okay, mahina niyang dugtong. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Maha. Isang tunay na ngiti na mabilis din niyang tinago. Ikaw din, mukha ka ng tao. Magkahawak kamay silang pumasok sa ballroom, gumanap sa kanilang mga papel. Ngumiti si Lixie sa mga taong hindi niya kilala. Tumango sa mga usapang hindi niya maintindihan. Sa gitna ng gabi, napansin ni Lixie ang isang matabang negosyante na palaging lumalapit kay Maha. Ang mga kamay nito ay tila laging aksidenteng napupunta sa likod ni Maha, masyadong mababa para maging disente. Nakita ni Lixie ang pagkainis sa mukha ni Maha, ngunit pinipilit niya itong nangitian dahil isa ito sa mga malaking investor ng kumpanya. Habang muling papalapit ang lalaki, kumilos si Lixie. Naglakad siya sa likuran nito, dala ang 2 baso ng champagne. Oops, sabi niya, at sinasadyang natapunan ng likod ng mamahaling suit ng negosyante. Naku, pasensya na po sir, sabi ni Lixie, puno ng pekeng pag-aalala. Ang clumsy ko naman. Nagalit ang lalaki, ngunit bago pa man makapagsalita, inakbayan ni Lixie si Maha. Darling, mukhang kailangan na nating umalis. May ipinapangako pa ako sa iyo ngayong gabi. Kinindatan niya si Maha. Isang kilos na para sa lahat ay puno ng pagmamahal, ngunit para sa kanilang dalawa ay isang senyas. Mabilis na nagpaalam si Maha sa negosyanteng abala sa pagpunas ng kanyang suit at hinila siya ni Lixie palayo roon. Nang makalayo sila, bumulong si Maha. That was surprisingly smooth. Parte ng kontrata, sagot ni Lixie. Kahit alam niyang ginawa niya iyon, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil ayaw niyang makitang binabastos ito. Nang matapos ang gabi, pareho na silang pagod. Habang naglalakad sila palabas, biglang nawalan ng balanse si Maha. Tila bibigay na ang kanyang mga tuhod dahil sa pagod at sa taas ng kanyang takong. Bago pa man siya bumagsak, mabilis siyang nasalo ni Lixie. Hawak niya ito sa kanyang mga braso. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang dibdib. Muli, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala nang pagkukunwari, tanging pagod, pasasalamat, at isang emosyong hindi pa nila kayang pangalanan. Salamat. Halos pabulong na, sabi ni Maha. Sa biyahe pauwi, tahimik lang ang kotse. Si Lixie ang nagmamaneho. Sa sobrang pagod, hindi na malaya ni Maha na nakatulog na pala siya. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa balikat ni Lixie. Naramdaman ni Lixie ang bigat nito, ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Tumingin siya sa natutulog na mukha ni Maha. Wala ang matigas na panga, wala ang matalim na tingin. Ang naroon ay isang mukhang payapa, halos inosente. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, marahan niyang inalis ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Ang kanyang magaspang na daliri ay dumampi sa malambot nitong pisngi. Napabuntong hininga si Lixie. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang babaeng ito ay isang komplikadong makina
na hindi niya maintindihan. Ang kanilang kasunduan ay isang panganib na mas malala pa kaysa kay Dante. Ano ba itong pinasok ko? Bulong niya sa katahimikan ng gabi. Ang umaga ay nagsimula sa isang pambihirang katahimikan sa penthouse ni Maharlika de Leon. Ang sinag ng araw na tumatagos sa salaming bintana ay nag-iwan ng gintong guhit sa sahig na gawa sa marmol. Sa kanyang isipan, sariwa pa ang alaala ng nagdaang gabi. Ang bigat ng ulo ni Lixie sa kanyang balikat. Ang init na nagbigay sa kanya ng isang panandaliang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bahagi niya ang nagsasabing isa itong pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit at halos walang boses na bahagi, ay nagpapasalamat sa presensya ng lalaking iyon. Habang nagtitimpla siya ng kape, ang katahimikan ay biglang sinira ng isang tunog. Isang walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng granite countertop. Hindi ito isang simpleng text. Isa itong kaskad. Isang sunod-sunod na notification mula sa mga news app, social media, at mga mensahe mula sa kanyang mga empleyado. May masamang nangyari. Naramdaman niya ito sa kanyang sikmura. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang telepono. Ang unang bumungad sa kanya ay ang headline mula sa pinakamalaking online news portal sa bansa. Ang mga letra ay tila tumatalon mula sa screen. Sinasaksak ang kanyang mga mata. CEO ng Maharlika Motors, nakatakdang ikasal sa isang komboktadong killer. Sa ilalim nito ay isang luma at butil-butil na mugshot ni Maliksi Sarmiento. Ang kanyang mukha ay mas bata, mas payat. Ngunit ang mga mata ay pareho, matigas at walang emosyon. Kalakip ng artikulo ang mga detalye ng kanyang kaso. Vehicular manslaughter, 5 taon sa bilibid, at mga panayam mula sa pamilya ng biktima na tinatawag siyang isang halimaw. Nabitawan ni Maha ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Ang kanyang unang emosyon ay hindi galit. Ito ay isang malamig na kahihiyan, isang kahihiyang gumapang sa kanyang balat na parang lason. Siya, si Maharlika de Leon, na kilala sa kanyang matalas na pag-iisip at perpektong kontrol, ay nalinlang o mas masahol pa, nagpalinlang. Ang boardroom ng Maharlika Motors ay parang isang freezer. Ang 12 miyembro ng board, lahat ay mga matatandang lalaki na nakasuot ng madidilim na suit, ay nakatingin sa kanya na para siyang isang kriminal na nililitis. Ang mga kopya ng article ay nakakalat sa mahabang mesa. Maharlika, ano ang ibig sabihin nito? Basag ni Mr. Velasco, ang pinaka-senior sa board, sa katahimikan. Isa itong personal na bagay. Matigas na sagot ni Maha, kahit na ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Naging business matter na ito noong ang pangalan ng kumpanya ay nadawit sa isang iskandalo. Sagot ng isa pa, ang stocks natin ay bumagsak ng 10% sa unang oras pa lang ng trading. 10% dahil sa iyong fiancé. Isa itong paninira, walang katotohanan. Walang katotohanan? Putol ni Mr. Velasco. Nakalagay dito na may court records. Umamin ka, Maha. Alam mo ba ito? Alam mo bang isang ex-convict ang pinapakilala mo sa lipunan bilang kinatawan ng ating kumpanya? Ang tanong ay isang patibong. Kung sasabihin niyang oo, magmumukha siyang iresponsable. Kung sasabihin niyang hindi, magmumukha siyang tanga. Ang nakaraan ni Mr. Sarmiento ay kanyang personal na laban. Sabi niya, pinipilit na maging kalmado. At ngayon ay laban na rin natin. Sigaw ng isa. Kailangan mong ayusin ito, Maharlika. Now, we demand that you call off this engagement immediately. Maglabas ka ng public apology at sabihin mong nagkamali ka ng pagpili. Damage control.
Hindi ko gagawin yan. Kung gayon, sabi ni Mr. Velasco, ang kanyang boses ay malamig at pinal, mapipilitan ng board na magpatawag ng isang emergency meeting para pag-usapan ang iyong posisyon bilang CEO. The choice is yours, Maha. Ang lalaking yan o ang kumpanyang iniwan sa iyo ng iyong ama. Parang bagyo si Maha nang dumating sa garahe ng Tiwala. Naabutan niya si Lixie na nakayuko sa isang makina, abala, at walang kamalay-malay sa kaguluhang nilikha ng kanyang nakaraan. Totoo ba? Bungad ni Maha, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Itinaas ni Lixie ang kanyang ulo. Nakita niya ang gulo sa mga mata ni Maha, ang hawak nitong telepono. Agad niyang naintindihan. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pamilyar na kapaitan. Ibinaba niya ang kanyang mga gamit. Dahan-dahan. Ang alin doon? Malamig niyang tanong. Na nakulong ako? O na-killer ako? Lahat! Sigaw ni Maha. Vehicular manslaughter, Lixie. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinagmukha mo akong tanga. Tumawa si Lixie. Ngunit ang tawa ay walang saya. Ito ay puno ng sakit. Bakit? Tatanungin mo ba? Sa tingin mo ba? Kung sinabi ko sa'yo sa unang araw pa lang na, "Hi, ako si Lixie, isang mekaniko at ex-convict. Iaalok mo pa rin sa akin ang kasal na yan." Natahimik si Maha. Hindi, di ba? Pagpapatuloy ni Lixie, ang boses ay tumataas. Dahil ang tingin ninyong mga mayayaman sa mga taong tulad ko ay pare-pareho lang, mga basura, mga kriminal. Kahit kailan hindi ninyo iisipin na baka na-frame lang ako. Then explain it to me, desperadong sabi ni Maha. Make me understand. Tumingin si Lixie sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagbalik sa isang madilim na lugar sa kanyang alaala. Wala akong kasalanan, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Galing ako sa isang trabaho. Isang kotse ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Mabilis ang takbo. Iniwasan ko. Bumangga ako sa puno. Pero ang kotseng iyon ang nakabangga sa isang pedestrian. Ang problema, pagdating ng mga pulis, ako na lang ang nandoon. Ang driver ng kabilang kotse naglaho na parang bula. Ang mga testimonya, lahat laban sa akin. Ang public attorney ko, walang nagawa. 5 taon. 5 taon sa impyerno para sa kasalanang hindi ko ginawa. Tinitigan ni Maha ang kanyang mga mata, hinahanap ang kahit anong bakas ng pagsisinungaling. Ang nakita niya lang ay isang malalim na sakit at isang galit na matagal nang kinikimkim. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang kanyang telepono. Nakarehistro ang pangalan. Dante Silang. Sinagot niya ito. Maha, my love, nakita ko ang balita. Sabi ni Dante sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. I'm so sorry you have to go through this. Kung kailangan mo ng kahit ano, nandito lang ako. I can make this all go away. Just say the word. Naramdaman ni Maha ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Ang ahas. Ang ahas na nag-alok ng lason at ngayon ay nag-aalok ng lunas. Huwag mo akong tatawagan ulit, mariin niyang sabi at pinatay ang tawag. Ang kanyang pag-aalinlangan ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matibay. Galit. Galit hindi kay Lixie, kundi sa sistema, kay Dante, at sa sarili niya dahil sa pagdududa. Tumingin siya kay Lixie na nakatingin sa kanya, naghihintay ng hatol. Ang kanyang isip ay naglalaban. Sa isang panig ay ang kanyang kumpanya, ang kanyang legacy. Sa kabilang panig ay ang lalaking ito, isang estranghero na may madilim na nakaraan, ngunit may mga matang nagsasabi ng katotohanan. Gumawa siya ng desisyon. Dinukot niya ang kanyang telepono at tinawagan si Lixie. Hindi ang kanyang numero, kundi ang burner phone na ibinigay niya rito para sa kanilang komunikasyon. Nang sagutin ito ni Lixie,
Ang boses ni Maha ay kalmado na, ngunit may lamig na nakakapaso. Magkita tayo bukas ng umaga, sabi niya. May press conference. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba niya ang tawag. Iniwan si Lixie sa gitna ng kanyang magulong garahe na walang ideya kung bukas ay ipagtatanggol siya ni Maha o tuluyan na siyang itatapon sa mga lun. Ang garahe ni Maliksi Sarmiento ay naging isang silid ng paghihintay. Ang ingay ng mga gamit na bakal ay napalitan ng nakakabingging ugong mula sa isang lumang telebisyon na nakapatong sa isang drum ng langis. Nakatayo si Lixie sa gitna ng kanyang munting kaharian, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo na naghihintay ng hatol mula sa hari. Patayin mo na yan, Pat, sabi ni Lixie, hindi makatingin sa screen. Huwag, sagot ni Tapat na nakaupo sa isang lumang upuan. Ang mga mata ay nakatutok sa balita. Kailangan nating malaman. Kailangan nating marinig mula sa kanya. Alam ni Lixie kung ano ang maririnig niya. Isang public apology. Isang maingat na pagdistansya mula sa kanya. Ang mga salitang, "We have decided to part ways." Iyon ang ginagawa ng mga taong tulad ni Maha de Leon. Pinuputol nila ang mga pisi na maaaring humila sa kanila pababa. Inililigtas nila ang kanilang sarili. Sanay na siya. Inihanda na niya ang kanyang sarili para dito. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na bahagi sa kanyang puso. Isang hangal na bahagi na umaasa. Nagsimula na ang press conference. Ang screen ay napuno ng mga kumikislap na ilaw ng kamera at ng mga mikroponong tila mga ahas na handang manuklaw. At sa gitna ng lahat, lumabas si Maharlika de Leon. Nakatayo sa isang podium, suot ang isang puting-puting blazer, tila isang reyna na handang harapin ang kanyang mga kaaway. Kalmado, walang emosyon, malamig. Handa ka na ba? Bulong ni Tapat, puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Lixie, pinanood lang niya ang babaeng naglagay ng target sa kanyang likod, ang babaeng hahatol sa kanya sa harap ng buong mundo. Miss De Leon, sigaw ng isang reporter, is it true that you are canceling your engagement to Mr. Sarmiento? Miss De Leon, anong masasabi ninyo sa mga paratang na isa siyang convicted killer? Will you be issuing a public apology to your stockholders? Ang mga tanong ay parang mga bala na ibinabato sa kanya, ngunit si Maha ay hindi natinag. Huminga siya ng malalim. Inilapit ang bibig sa mikropono at ang buong silid ay natahimik. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at profesional. Inilabas ang isang artikulo kahapon na naglalaman ng mga seryosong akusasyon laban sa aking fiancé, si G. Maliksi Sarmiento. Tinatanggap ko na ang balitang ito ay nagdulot ng pag-aalala sa aming mga kliyente, kasosyo at mga stockholder. Ang Maharlika Motors ay isang kumpanyang binuo sa pundasyon ng tiwala at integridad. Napapikit si Lixie. Heto na, ang simula ng pagtalikod. Ngunit, pagpapatuloy ni Maha at sa isang salitang iyon, nagbago ang lahat. Ang kanyang professional na tono ay biglang nagkaroon ng personal na bigat. Nag-angat ng tingin si Lixie. Hindi lang ako CEO, sabi ni Maha. Ang kanyang mga mata ay tila tumitingin ng diretso sa kamera na para bang kinakausap siya nito. Ako ay isang tao, isang babae, at ang babaeng ito ay naniniwala sa pangalawang pagkakataon, naniniwala sa katarungan, at higit sa lahat, naniniwala ako sa kanya. Halos mapaatras si Lixie sa kanyang narinig. Si Tapat ay napanganga. Oo, totoo ang mga nakasulat. Matapang na pag-amin ni Maha. Si Maliksi Sarmiento ay nakulong. Ngunit ang hindi isinulat sa artikulong iyon ay ang buong katotohanan. Ang katotohanang may mga butas sa kanyang kaso. Ang katotohanang may mga tanong na hindi nasagot. Ang katotohanang maaaring
Ang hustisya ay hindi naging bulag, kundi ito ay sadyang piniringan. Ang mga reporter ay natigilan, ang kanilang mga panulat ay huminto sa ere. Hindi ko kinakansela ang aming engagement, mariing deklara ni Maha. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa katunayan, lalo pa itong pinatitibay. Dahil simula ngayon, hindi na lang ito tungkol sa aming dalawa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Bilang CEO ng Maharlika Motors, tinitiyak ko sa inyo na ang aming kumpanya ay mananatiling matatag. Ngunit bilang fiancé ni Maliksi, tinitiyak ko sa kanya at sa inyong lahat na hindi ako titigil hanggat hindi namin nalilinis ang kanyang pangalan at nahahanap ang tunay na may sala. Tumingin siya muli sa kamera at sa pagkakataong ito, nakita ni Liksi ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. I believe in his innocence, sabi niya, and I will stand by him. Pagkatapos noon, tumalikod si Maha at umalis sa podium. Iniwan ang isang silid na puno ng mga taong hindi makapaniwala. Sa garahe, tanging ang tunog ng telebisyon ang maririnig. Dahan-dahang tumulo ang isang luha mula sa mata ni Liksi. Isang luha na matagal na niyang hindi pinakawalan. Sa loob ng 5 taon, walang naniwala sa kanya. Sa loob ng 5 taon, mag-isa niyang pinasan ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngayon, ang pinakamakapangyarihang babae na kilala niya ay isinigaw sa buong mundo na naniniwala ito sa kanya. Liksi, mahinang sabi ni Tapat, namamangha. Ginawa niya. Sa kanyang opisina sa itaas ng lungsod, ibinato ni Dante Silang ang isang babasaging baso sa pader. Nababasag ito sa libu-libong piraso, tulad ng kanyang plano. Tanga! Sigaw niya sa kawalan. Anong ginagawa mo, Maharlika? Dapat ay itatapon mo siya. Dapat ay babalik ka sa akin. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit na hindi na maitago. Ang babaeng inaakala niyang hawak niya sa leeg ay hindi lamang kumawala. Kinalaban pa siya nito. At ang pinakamasakit sa lahat, ipinagtanggol nito ang isang hamak na mekaniko. Isang ex-convict. Ito ay hindi na lang isang laro ng negosyo. Naging personal na ito. Hindi na nag-isip si Liksi. Kinuha niya ang susi ng kanyang pickup at nagmaneho na parang hinahabol ng demonyo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit ang kanyang mga kamay ay kusa siyang dinala patungo sa turing salamin ng Maharlika Motors. Hindi na siya dumaan sa security. Tumakbo siya papasok sa elevator. Hindi pinapansin ang mga tingin ng mga empleyado. Pagdating niya sa opisina ni Maha, naabutan niya itong nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa pinto. Tinitingnan ang syudad sa ibaba. Mukha itong pagod. Mukha itong mag-isa. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ni Maha ang kanyang mga yabag at lumingon ito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salita. Hindi kailangan. Sa mga mata ni Maha, nakita ni Liksi ang tapang at takot na magkahalo. Sa mga mata ni Liksi, nakita ni Maha ang isang pasasalamat na hindi kayang sabihin ng mga salita. Sa ilang mabilis na hakbang, tinawid ni Liksi ang pagitan nilang dalawa. At ginawa niya ang isang bagay na wala sa kanilang kontrata. Niyakap niya ito. Niyakap niya si Maha ng mahigpit na para bang ito ang tanging bagay na totoo sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Noong una, nanigas ang katawan ni Maha sa gulat. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ni Liksi ang pag-relax nito. Gumanti ito ng yakap. Ang mga kamay ay kumapit sa kanyang likod. Ibinaon ang mukha sa kanyang dibdib. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga at ang tahimik na pagtibok ng dalawang pusong nagsisimula ng tumibok para sa isa't isa. Sa sandaling iyon, hindi sila ang CEO at ang mekaniko. Sila ay dalawang taong sinalanta ng bagyo na natagpuan ng kanlungan sa bisig ng isa't isa. Nang sila'y maghiwalay, tumunog ang telepono ni Liksi. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang text message
na may pagbabanta, isang tawag mula kay Tapat. Sinagot niya ito. "Lixie," sabi ni Tapat sa kabilang linya. Ang boses ay hindi mapakali, puno ng excitement. "Lixie, may nahanap ako sa mga lumang papeles mo. Yung mga dokumento ng kaso mo na itinago ko, isang detalye tungkol sa kotse. Hindi ito tugma." Ang yakap ay naputol, ngunit ang init nito ay nanatili. Isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan ni Lixie at Maharlika. Ang tawag ni Tapat ay parang isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon na babago sa direksyon ng lahat. "Anong hindi tugma?" tanong ni Lixie sa telepono. Habang ang mga mata ni Maha ay nakatuon sa kanya, puno ng pagtatanong. Nagmadali silang bumalik sa garahe ng tiwala. Ang lugar na dati simbolo ng simpleng pamumuhay ni Lixie ay biglang naging sentro ng isang mapanganib na investigasyon. Sa ibabaw ng isang mesang yari sa metal, nakakalat ang mga luma at naninilaw na dokumento, mga police report, mga testimonya, mga litrato mula sa crime scene. Ito ang mga labi ng 5 taon ng buhay ni Lixie na itinago ni Tapat. "Ito," sabi ni Tapat. Itinuturo ang isang kopya ng report kung saan nakalista ang detalye ng sasakyan ni Lixie. "At ito naman," sabi niya, inilalabas ang orihinal na registration paper ng pickup ni Lixie. "Tingnan ninyo ang Vehicle Identification Number, ang VIN." Tumingin si Maha. Bilang CEO ng isang car company, kabisado niya ang kahalagahan ng 17 digit na yon. Ito ang fingerprint ng isang sasakyan. "Magkapareho naman," sabi ni Maha. "Halos," pagtatama ni Tapat. "Tingnan mo ang pang-10 digit. Sa police report, ang nakalagay ay letrang F, pero sa orihinal na rehistro, ito ay numerong 5. Napakunot ang noo ni Maha. Isang simpleng typo, posibleng nagkamali lang ang pulis na nag-encode. "Iyon din ang inisip ko," sabi ni Lixie. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang kakaibang intensidad. Ang kanyang utak mekaniko ay nagsisimula ng gumana. Pero ang pang-10 digit ng VIN ay hindi basta-basta. Ito ang model year digit. Ang letrang F ay para sa mga sasakyang ginawa noong 2015. Ang numerong 5 ay para sa 2005. "Ang pickup mo ay 2005 model, Lixie," sabi ni Tapat. "Eksakto," sabi ni Lixie. Ang VIN na nasa police report ay tumutukoy sa isang sasakyang 10 taon na mas bago kaysa sa pickup ko. Nagkamali sila. Nag-imbento sila ng detalye. At ang tanong ay, bakit? Isang malamig na agos ang gumapang sa likod ni Maha. Ito ay higit pa sa isang typo. Ito ay isang sinadyang pagbabago. Isang maliit na kasinungalingan na nagtatago ng isang mas malaki. "May access ako sa International Vehicle Database," mabilis na sabi ni Maha, dinudukot ang kanyang laptop. "Tingnan natin kung saan nakarehistro ang pekeng VI na yan." Ang tunog ng pag-type ni Maha sa keyboard ay ang tanging maririnig sa garahe. Bawat segundo ay tila isang oras. Si Lixie at Tapat ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanilang mga hininga ay pigil. "Got it," bulong ni Maha. Isang profile ng sasakyan ang lumabas sa screen. Isang itim na sedan, hindi isang pickup. At ang status nito? Stolen. "Ninakaw, 2 linggo bago ang aksidente mo." Basa ni Maha, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ginamit nila ang detalye ng pickup ko para pagtakpan ang isang nakaw na sasakyan," sabi ni Lixie. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "Iyon ang sasakyang ginamit sa crime, hindi ang sa akin." "Pero may isa pa," sabi ni Maha. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-scroll pababa. Nakita niya ang history ng nakaw na sasakyan. It was flagged. Na-involve ito sa isang hit-and-run incident. 1 linggo bago ang aksidente mo. Ang kaso ay na-dismiss. Lack of evidence. "Saan nangyari ang hit-and-run?" tanong ni Lixie. Binasa ni Maha ang lokasyon at sa sandaling iyon,
Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mga letrang binabasa niya ay pamilyar, masyadong pamilyar. Maharlika Highway? Halos pabulong niyang sabi. Kilometer 28. Napatingin sa kanya si Lixie. Nakita ang biglaang pamumutla ng kanyang mukha. Maha? Anong problema? Hindi makasagot si Maha. Ang kanyang isip ay bumalik sa isang gabi. 15 taon na ang nakalipas. Ang tunog ng nababasag na salamin. Ang amoy ng nasusunog na goma. Ang huling ngiti ng kanyang ina. Ang mahigpit na hawak ng kanyang ama sa manibela. Maha! Muling tawag ni Lixie. Hinawakan ang kanyang balikat. Iyon. Nanginginig na, sabi ni Maha. Itinaas ang kanyang mga mata na puno ng luha. Iyon ang lugar kung saan namatay ang mga magulang ko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa garahe. Ang bigat ng kanyang mga salita ay dumagan sa kanilang tatlo. Ang 2 aksidente, ang isa na nagpakulong kay Lixie at ang isa na umulila kay Maha ay konektado. Biglang bumalik sa isipan ni Maha ang mga detalye ng aksidente ng kanyang mga magulang. Ang sabi ng mga pulis, nawalan daw ng kontrol ang kanyang ama. Pero palagi siyang may duda. Ang kanyang ama ay isang napakahusay na driver. May isa pang sasakyan doon. Bulong ni Maha, ang mga alaala ay dahan-dahang bumabalik. Madilim, mabilis, may nakita akong ilaw. Pagkatapos, wala na. Pinagtagpi-tagpi ni Lixie ang mga piraso sa kanyang isipan. Ang itim na sedan, iyon ang ginamit para banggain ang mga magulang mo. Pero hindi nila pwedeng i-report na nakaw ang sasakyan dahil mabubunyag ang krimen. Kaya itinago nila ito. Pagkatapos ng 1 linggo, kailangan na nilang itapon ang ebidensya. Kaya gumawa sila ng pangalawang aksidente. Ang aksidente kung saan ako ang idiniin nila. Ginamit nila si Lixie. Ginamit nila ang kanyang pickup para legal na ma-impound at ma-dispose ang ebidensya ng unang krimen. Isang plano. Isang perpektong plano. Sino ang gagawa nito? Tanong ni Tapat. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Isang taong may sapat na kapangyarihan para manipulahin ang police report. Sabi ni Lixie, ang kanyang mga mata ay madilim. Isang taong may motibo para patayin ang mga magulang ko. Dugtong ni Maha, ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Ano ang nawala pagkatapos mamatay ng kanyang ama? Sino ang nakinabang? At pagkatapos, isang pangalan ang lumitaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na laging naroon, nagmamasid, naghihintay. Ang lalaking nag-alok sa kanya ng tulong. Ang lalaking laging gustong makuha ang kumpanya. Dante? Sabay nilang sabi ni Lixie. Ang pangalan ay parang isang bomba na sumabog sa gitna nila. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkasya sa lugar. Ang pag-atake ni Dante kay Lixie, ang pagpipilit nitong makuha si Maha, ang koneksyon nito sa nakaraan. Biglang may naalala si Maha. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang detalye na itinuring niyang walang kwenta. Ang teknolohiya, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon. Bago mamatay si Papa, meron siyang dine-develop na isang revolutionary engine technology, isang bagay na babago sa buong industriya. Hindi niya ito pinagkakatiwalaan kahit kanino, maliban sa kanyang protege noon, isang batang inhinyero na itinuring niyang parang anak. Tumingin siya kay Lixie. Ang katotohanan ay kasing sakit ng isang sampal. Ang protege ng tatay ko noon ay si Dante Silang. Ang pagbubunyag na si Dante Silang, ang protege ng kanyang ama, ay parang kidlat na tumama sa gitna ng garahe. Ang lahat ng mga tanong, lahat ng mga duda ay nagkaroon ng isang pangalan. Isang mukha. Hindi na ito isang laro ng negosyo. Hindi na ito tungkol sa isang pekeng kasal. Ang kontrata na pinirmahan nina
Maliksi Sarmiento at Maharlika de Leon ay nabasura na. Sa lugar nito, isang bagong kasunduan ang nabuo, isang kasunduang isinulat sa dugo, luha at sa iisang hangarin, katarungan. Kailangan natin ng ebidensya. Basag ni Liksi sa katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Ang mekanikong nag-aayos lang ng makina ay naging isang estratehista. Ang mga hinala natin, walang silbi sa korte. Kailangan natin ng isang bagay na hindi kayang paikutan ni Dante. Ang teknolohiya, sabi ni Maha, ang kanyang isip ay bumalilik sa focus ng isang CEO. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung nakuha ni Dante ang disenyo ng engine ni Papa, siguradong ginamit niya iyon o ibinenta. Kailangan nating hanapin ang trail na yon. Nahati ang kanilang mundo sa dalawa. Sa araw, sila pa rin ang controversial na mag-fiancé, ngumingiti sa mga kamera, dumadalo sa mga meeting. Ngunit sa gabi, ang garahe ng tiwala at ang penthouse ni Maha ay nagiging mga war room. Si Maha, gamit ang kanyang resources, ay sinimulang halungkatin ang bawat business deal ni Dante sa nakalipas na 15 taon. Tumingin siya sa mga patent, mga partnership, mga supplier, bawat dokumento, bawat numero ay kanyang sinuri, naghahanap ng kahit anong bakas ng teknolohiya ng kanyang ama. Si Liksi naman ay bumalik sa kanyang sariling mundo, ang mundo ng anino, kung saan ang impormasyon ay ibinibili hindi ng pera, kundi ng utang na loob. Isang gabi, sa isang madilim na eskinita sa likod ng pier, kinatagpo ni Liksi ang isang matandang lalaki na kilala bilang Mang Kiko, isang information broker na may mga mata at tainga sa bawat sulok ng lungsod ng Pag-asa. "Matagal na tayong hindi nagkita, iho," sabi ni Mang Kiko, humihit-hit mula sa isang rolyo ng tabako. "Akala ko'y nagbago ka na." "Kailangan ko ng pabor, Kiko," sabi ni Liksi. Iniabot ang isang maliit na paper babag na may lamang pagkain at kaunting pera. Isang itim na sedan, ninakaw 15 taon na ang nakalipas. Kailangan kong malaman kung sino ang nag-utos at kung sino ang nagtapon ng sasakyan. Tiningnan ni Mang Kiko ang pangalang isinulat ni Liksi sa isang piraso ng papel. Dante Silang. Napabuga ng usok ang matanda. "Malaking isda," sabi ni Mang Kiko. "Mapanganib. Sigurado ka ba rito?" "Kailanman ay hindi pa ako naging mas sigurado," sagot ni Liksi. Samantala, nag-set up si Maha ng isang pain. Nagpatawag siya ng isang meeting kay Dante. Sa ilalim ng pagkukunwaring gusto niyang ayusin ang gulo sa pagitan nila. Nagkita sila sa isang mamahaling restaurant. Si Dante ay dumating na may ngiti ng isang mananalo. "I knew you'd come to your senses, Maha," sabi niya. Akmang hahawakan ng kamay nito, ngunit marahan itong umiwas. "Nandito ako para sa isang business proposal, Dante," sabi ni Maha. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng ice water sa kanilang mesa. "May bago kaming engine design, pero kulang kami sa production capacity. Ang planta mo ang pinakamalapit sa amin. I'm proposing a partnership." Nakita ni Maha ang isang kislap sa mga mata ni Dante. Isang kislap ng pagkaganid. "Interesting," sabi niya, sumandal sa kanyang upuan. "Tell me more about this new design." Ipinakita ni Maha ang isang set ng peking blueprints, maingat na idinisenyo para maging kamukha ng konsepto ng kanyang ama, ngunit may sapat na pagbabago para hindi ito makopya. Habang abala si Dante sa pagtingin sa mga papel, isang maliit na recording device na nakatago sa brooch ni Maha ang kumukuha ng lahat. Kamukha ito ng isang lumang proyekto. Biglang komento ni Dante, tila nag-iisip. "Isang bagay na matagal ko nang kinalimutan." "Talaga?" tanong ni Maha. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang puso. "Kaninong proyekto?" Ngumiti si Dante, isang nangiting nakakakilabot. "Sekreto.
Pero sabihin na nating, mas maganda ang orihinal na version kaysa dito. Iyon na, hindi isang direktang pag-amin, ngunit isang pahiwatig. Isang pahiwatig na alam niya ang tungkol sa orihinal. Isang pahiwatig na hawak niya ito. Gabi na nang magkita muli sina Lixie at Maha sa penthouse. Pareho silang pagod, ngunit may bagong apoy sa kanilang mga mata. Ipinadinig ni Maha ang recording. Pinakinggan ni Lixie ang bawat salita, ang bawat pagbabago sa tono ni Dante. Inaamin niya, sabi ni Lixie. Hindi direkta, pero nandoon. Pero hindi ito sapat para sa korte. Sagot ni Maha, napabuntong hininga. Naupo siya sa sofa, ipinikit ang mga mata. Ang bigat ng lahat ng ito ay nagsisimula ng maramdaman. Naupo si Lixie sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang presensya nito. Makukuha natin siya, Maha. Pangako yan. Sa katahimikan ng gabi, sa liwanag ng mga ilaw ng syudad, ang kanilang alyansa ay lumalim. Hindi na sila dalawang taong pinagbuklod ng isang kontrata, kundi dalawang kaluluwang pinagbuklod ng iisang sakit at iisang layunin. Napatingin si Maha kay Lixie. Sa ilalim ng malambot na ilaw, nakita niya hindi lang ang mekaniko, hindi lang ang ex-convict. Nakita niya ang isang lalaking matatag, matalino, at may isang uri ng karangalan na hindi kayang bilhin ng pera. Dahan-dahan, sa isang kilos na hindi nila parehong inaasahan, gumalaw sila palapit sa isa't isa. Ang kanilang mga muka ay magkalapit. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo. Ang tensyon ng investigasyon ay napalitan ng ibang uri ng tensyon. Isang bagay na mas matindi, mas personal. Ang kanilang mga labi ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang mundo sa labas ay nawala. Tanging sila na lang dalawa. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, tumunog ang telepono ni Maha. Isang secure line mula sa kanyang head of security. Ma'am, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali. May nakuha kaming impormasyon, isang patent, na irehistro sa Germany, 15 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng teknolohiya ay Silang Engine Core. Ang nagmamay-ari ay isang shell corporation at ang nag-iisang pangalan na nakalista sa board ng korporasyon na yon. Sino? Tanong ni Maha, ang kanyang puso ay kumakabog. Dante Silang, ma'am. Nabitawan ni Maha ang telepono. Nasa kanya nga. Bulong niya kay Lixie. Nakuha niya ang patent. Iyon na ang ebidensyang kailangan nila. Ang patunay ng pagnanakaw, ang motibo sa pagpatay. Ngunit kasabay ng tawag na yon, sa isang madilim na sulok ng syudad, isa pang tawag ang natanggap ni Dante Silang. Ang boses ay mula sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Boss, sabi ng boses nanginginig. Sinusundan nila tayo. Alam na yata nila. Ang impormasyon tungkol sa Silang Engine Core ay ang huling piraso ng puzzle. Hawak na nila ang ebidensya. Hawak na nila ang motibo. Ang kailangan na lang nilang gawin ay iharap ito sa mga awtoridad. Ang tagumpay ay abot kamay na. Ngunit si Dante Silang ay isang manlalaro na laging isang hakbang sa unahan. Habang nagdiriwang sina Maharlika at Lixie sa kanilang natuklasan, si Dante ay nagpaplano na ng kanyang huling, desperadong galaw. Hindi na ito laro ng chess. Isa na itong maruming laban para mabuhay. Kinabukasan, habang si Maha ay nasa isang meeting kasama ang kanyang mga abogado, si Lixie at Tapat ay abala sa garahe ng Tiwala. Nasa kanila ang orihinal na kopya ng German patent na ipinadala ng security team ni Maha. Ito ang pinakamahalaga nilang ebidensya. Hindi ako makapaniwala, Lix, sabi ni Tapat, nakatingin sa mga dokumento. Matatapos na rin ang lahat ng ito. Makukuha mo na ang hustisya. Hindi lang ako, Pat, sabi ni Lixie. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tayo. At si Maha, para sa mga magulang niya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap,
Isang itim na van na walang plaka ang huminto nang mabilis sa tapat ng garahe. Bago pa man sila makapag-react, dalawang lalaking nakabonet at may dalang mga tubo na bakal ang bumaba at sumugod papasok. Nasaan ang mga papel? Sigaw ng isa sa mga lalaki. Agad na itinulak ni Lixie si Tapat sa likod ng isang makina. Tumakbo ka, Pat. Tumawag ka ng tulong. Hinablot ni Lixie ang isang malaking wrench, ang tanging armas na mahahawakan niya. Hinarap niya ang dalawang lalaki. Nagsimula ang isang marahas na laban sa gitna ng mga nagkalat na piyesa at langis. Si Lixie ay sanay sa away kalye, ngunit dalawa laban sa isa at armado ang mga kalaban. Isang malakas na palo ng tubo ang tumama sa kanyang braso. Halos mabitawan niya ang wrench, ngunit lumaban siya, puno ng galit at desperasyon. Kailangan niyang protektahan si Tapat. Kailangan niyang protektahan ang ebidensya. Habang nakikipagbuno siya, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang isa pang lalaki na tahimik na pumasok. Hindi ito nakamaskara at hindi ito sumali sa gulo. Sa halip, naglakad ito papunta sa maliit na opisina kung saan nakalagay ang mga dokumento. Sinindihan nito ang isang lighter at ibinato sa isang basurahan na puno ng mga maduduming basahan na babad sa langis. Agad na kumalat ang apoy. Ang sunog! Sigaw ni Tapat. Ang atensyon ni Lixie ay nahati. Ang gulat na yon ay ang pagkakataong hinahanap ng kanyang mga kalaban. Isang malakas na hataw ang tumama sa kanyang likod. Bumagsak siya sa sahig. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang huli niyang nakita, bago siya mawalan ng malay, ay ang mga lalaking tumatakbo palabas at ang mabilis na paglaki ng apoy na nilalamon ang kanyang garahe, ang kanyang tahanan, ang kanilang pag-asa. Ang balita ay dumating kay Maha sa gitna ng kanyang meeting. Isang tawag mula sa isang numerong hindi niya kilala. Si Tapat, umiiyak at halos hindi makapagsalita. Mamaha, ang garahe, nasusunog. Si Lixie nasa loob. Nabitawan ni Maha ang lahat ng hawak niya. Ang mundo niya ay gumuho. Hindi, bulong niya. Tumakbo siya palabas ng boardroom, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang mga abogado. Pagdating niya sa lugar, ang garahe ng Tiwala ay isa ng malaking bola ng itim na usok at kulay dalandang apoy. Ang mga bumbero ay abala sa pag-apula nito. Nakita niya si Tapat na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang muka ay puno ng dumi at luha. May mga sugat sa braso. Nasaan siya? Sigaw ni Maha. Hinawakan si Tapat sa balikat. Bago pa man makasagot si Tapat, inilabas ng mga medik mula sa ambulansya ang isang stretcher. Nakahiga doon si Lixie, walang malay. Ang muka ay may mga sugat at abo. May oxygen mask na nakatakip sa kanyang bibig. Sir, kailangan na po naming siyang dalhin sa ospital, sabi ng isang medik. Sumakay si Maha sa ambulansya, hindi bumibitaw sa kamay ni Lixie. Labanan mo to, Lixie, bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Huwag mo akong iiwan, please. Sa ospital, ang paghihintay ay isang uri ng impyerno. Bawat minuto ay parang isang taon. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, ang balita ay parehong mabuti at masama. He's stable, sabi ng doktor. Minor burns, a concussion, at ilang bali sa tadyang. Pero magigising din siya. He's a fighter. Nakahinga ng maluwag si Maha, ngunit ang ginhawa ay panandalian lang. Dahil kasunod ng doktor ay 2 pulis. Miss De Leon, tanong ng isa. Kailangan po naming makausap si Mr. Sarmiento. Natutulog pa siya, sagot ni Maha. Ang kanyang boses ay matigas. Isa po siyang person of interest sa kaso ng arson sa kanyang garahe, sabi ng pulis. May testigo na nagsasabing nakita siyang nag-uumpisa ng apoy. Mukhang insurance fraud. Napatulala si Maha.
Insurance fraud. Isang kasinungalingang napakalinaw. Isang patibong na napakatalino. Sinunog ni Dante ang ebidensya, sinaktan si Lixie, at ngayon, si Lixie pa ang pinalalabas na may kasalanan. Nang magising si Lixie, si Maha ang una niyang nakita. Natutulog sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama. Ang bakas ng mga tuyong luha ay nasa pisngi nito. Ang puso niya ay napuno ng isang emosyong mas malalim pa sa pasasalamat. Ngunit ang sandaling iyon ay sinira ng pagdating ng mga pulis. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon, ang testimonya, ang akusasyon. Si Lixie ay opisyal ng wanted para sa imbestigasyon. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang telepono ni Maha, isang unknown number. Sinagot niya ito, inilagay sa speaker mode. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, puno ng tagumpay, at nakakakilabot na pamilyar. "Hello, Maha," sabi ni Dante. Nanigas si Maha. Napatingin siya kay Lixie na ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Hayop ka," mariting sabi ni Maha. "Language, my love," sabi ni Dante. "Tumawag lang ako para kumustahin ang pasyente. Narinig ko ang nangyari. Nakakalungkot. Ang garahe ng tiwala, naging garahe ng abo." "Ano ang kailangan mo, Dante?" "Simple lang. Napagod na ako sa larong ito. Hawak ko ang lahat ng baraha. Ang ebidensya ninyo ay abo na. Ang bayani mo ay malapit nang bumalik sa kulungan. At ikaw, Maha, nag-iisa ka." Narinig nila ang isang mahinang kaluskos sa kabilang linya. Isang boses na sumisigaw, ngunit muffled. "Makinig kang mabuti," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. "Hawak ko ngayon ang pinakamatalik na kaibigan ng iyong mekaniko, si Tapat." "Huwag!" sigaw ni Lixie mula sa kama. "Mayroon kang 24 na oras para sumuko sa pulis, Sarmiento." Pagpapatuloy ni Dante, hindi pinapansin si Lixie. Pagkatapos niyan, hindi mo na makikita ang iyong asawa. Isang hiyaw mula kay Maha ang narinig nila sa background bago naputol ang linya. Si Maha, hindi si Tapat. Si Maha ang hawak niya. Ginamit niya si Tapat bilang pain sa usapan. Si Dante ay nasa penthouse ni Maha. Binihag niya ito. Lahat ay nawala. Ang ebidensya, ang garahe, ang kalayaan. At ngayon, ang babaeng minamahal niya. Ito ang pinakamadilim na sandali. Ang sandali kung saan ang lahat ng pag-asa ay tila namatay. Ang mga salita ni Dante ay parang lason na kumalat sa loob ng kwarto ng ospital. Pinaparalisa si Maliksi Sarmiento. Si Maha. Hawak siya ni Dante. Ang sakit mula sa kanyang mga sugat ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nag-aapoy na galit, isang desperasyon na mas matindi pa kaysa noong nasa loob siya ng kulungan. Dati, ang kalayaan lang niya ang nakataya. Ngayon, ang buhay ng babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan para muling maniwala. "Kailangan ko ng telepono," sabi niya sa mga pulis. Sinusubukang bumangon. "Mr. Sarmiento, manatili lang po kayo dyan," sabi ng isang pulis, lumalapit sa kanya. "Under arrest ka pa rin." "Arestuhin ninyo ako mamaya," sigaw ni Lixie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Pero ngayon, kailangan kong iligtas ang fiancé ko. Hindi ninyo ba narinig? Hawak siya ni Dante Silang. Wala kaming sapat na ebidensya para..." "Ako ang ebidensya," putol ni Lixie. Tumingin siya sa mga mata ng pulis. "Bigyan ninyo ako ng isang oras, isang pagkakataon para ilabas ang katotohanan. Pagkatapos noon, kahit saan ninyo ako dalhin, sasama ako." Nagkatinginan ang dalawang pulis. May nakita sila sa mga mata ni Lixie, hindi pagkakasala, kundi isang determinasyon na handang isugal ang lahat. Sa loob ng kanyang penthouse, si Maharlika de Leon ay nakatali sa isang upuan. Si Dante ay nakatayo sa harap niya. May hawak na isang baso ng mamahaling alak. Kalmado na, para bang nag-uusap lang sila sa isang business meeting. "Alam mo, Maha, pwede namang hindi umabot sa ganito.
sabi ni Dante, umiikot sa kanya. Kung tinanggap mo lang ang alok ko noon, tayo sana ang mamumuno sa industriyang ito. We would have been invincible. Hindi mo alam ang kahulugan ng pamumuno, Dante. Malamig na sagot ni Maha. Ang alam mo lang ay magnakaw at pumatay. Ngumiti si Dante. Details, details. Ang mahalaga ay ang resulta at ang resulta ay ito. Ako ang panalo. Nasa akin ang teknolohiya. Malapit nang bumalik sa kulungan ang mekaniko mo. At ikaw ay akin na. Kahit kailan, hindi ako magiging sayo. We'll see about that. Habang nagsasalita si Dante, abala ang isip ni Maha. Hindi siya isang damsel in distress, isa siyang CEO, isang strategist. Alam niyang hindi siya kayang iligtas ng pulis sa ngayon. Kailangan niyang iligtas ang sarili niya. Naalala niya ang brooch na suot niya, ang parehong brooch na ginamit niya para i-record ang kanilang pag-uusap sa restaurant. Hindi ito kinuha ni Dante, isang pagkakamali, isang maliit na pagkakamali na siyang magiging katapusan niya. Bago mo gawin ang anumang binabalak mo, sabi ni Maha, sinusubukang painitin ang ulo ni Dante. Gusto kong malaman, ang mga magulang ko, paano mo nagawa? Tumawa si Dante. Ang tatay mo ay isang henyo, pero isa siyang sentimental fool. Ayaw niyang ibenta ang teknolohiya. Gusto niyang gamitin yon para sa kabutihan ng lahat. Sayang ang pera, kaya kinuha ko na lang. At pinatay mo sila. It was an accident, sabi ni Dante, nagkibit balikat. Masyado lang mabilis ang pagbangga ko. Ang plano lang ay takutin sila para ibigay ang mga dokumento. But things happen. At si Lixie? Bakit siya? Wrong place, wrong time. Kailangan ko ng scapegoat. Kailangan ko ng paraan para mawala ang ebidensya. Swerte lang talaga siya, sabi ni Dante. Umiinom mula sa kanyang baso. Pero tapos na ang swerte niya ngayon. Lahat ng sinasabi niya ay nare-record. Bawat salitang nagpapatunay sa kanyang mga krimen. Ngayon, ang kailangan na lang ni Maha ay isang paraan para mailabas ito. Gamit ang telepono ng pulis, tinawagan ni Lixie ang isang numero mula sa kanyang memorya, ang numero ng isang matapang na investigative journalist na minsan nang nagsulat tungkol sa Maharlika Motors, si Cynthia Reyes. Miss Reyes, si Lixie Sarmiento ito. Mabilis niyang sabi, wala akong oras para magpaliwanag, pero kailangan ko ng tulong mo. Si Dante Silang. Siya ang pumatay sa mga magulang ni Maha at bihag niya ngayon si Maha sa penthouse nito. Natahimik si Cynthia sa kabilang linya. Malaking akusasyon yan, Mr. Sarmiento. At meron akong paraan para patunayan yan. Pero kailangan kong makipagkita kay Dante. Mag-isa, magkakaroon ng palitan. Ako para kay Maha. Kailangan ko ng media coverage, live, para walang kawala si Dante. Ito ang sugal, ang huling laro. Ipapakita niya ang sarili bilang pain para mailabas ang bitag. Ang lokasyon ay isang abandonadong bodega sa Industrial District, ang paboritong lugar ni Dante para sa maruruming transaksyon. Dumating si Lixie, mag-isa. Ang kanyang mga braso ay nakataas, senyales ng pagsuko. Ang mga pulis at ang team ni Cynthia ay nakapwesto sa malayo, naghihintay ng kanyang hudyat. Sa loob, naroon si Dante at sa likod niya ay si Maha, may takip ang bibig. Ang tapang mo para magpakita dito, Sarmiento, sabi ni Dante, nakangisi. Pakawalan mo na siya, Dante. Ako ang kailangan mo, sabi ni Lixie, dahan-dahang lumalapit. Hindi ganoon kadali. Tumawa si Dante. Una, ibigay mo sa akin ang anumang kopya ng ebidensya na mayroon ka. Wala na, sabi ni Lixie. Sinunog mo na lahat, di ba? Huwag mo akong gawing tanga, sigaw ni Dante. Ang tanga dito ay ikaw, Dante. Isang boses ang nagsalita. Hindi ito galing kay Lixie. Galing ito sa mga speaker na nakakalat sa buong bodega. Ito ang boses ni Maha, ang recording mula sa kanyang brooch.
Ang tatay mo ay isang henyo, pero isa siyang sentimental fool. Kinuha ko na lang. It was an accident. Masyado lang mabilis ang pagbangga ko. Kailangan ko ng scapegoat. Swerte lang talaga siya. Namilog ang mga mata ni Dante. Ang kanyang muka ay nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa purong gulat. At pagkatapos ay sa nag-aalab na galit. Tumingin siya kay Maha na ngayon ay nakangiti sa likod ng kanyang takip sa bibig. Sa labas, ang buong pag-uusap ay live na inire sa lahat ng news channel. Ang pag-amin ni Dante ay narinig ng buong bansa. Papatayin ko kayong lahat. Sigaw ni Dante, bumunot ng baril at itinutok kay Maha. Iyon ang hudyat. Sabay-sabay na pumasok ang mga pulis mula sa lahat ng direksyon. Pulis, bitiwan mo ang baril. Nataranta si Dante. Itinulak niya si Maha patungo kay Lixie at tumakbo papunta sa likurang pinto. Hinabol siya ng mga pulis. Agad na niyakap ni Lixie si Maha, tinanggal ang tali sa kanyang mga kamay. Okay ka lang? Ngayon, oo. Sabi ni Maha, humihinga ng malalim. Narinig nila ang mga putok ng baril mula sa labas. Pagkatapos ay katahimikan. Ilang sandali, lumabas ang isang opisyal ng pulis. Tapos na, sabi ng pulis. Sumuko na siya. Natapos na ang laro. Ang hari ay nahulog. Sa gitna ng kaguluhan ng mga pulis na nagmamadali, ng mga reporter na nagsisigawan, si Lixie at Maha ay nakatayo lang, magkayakap. Ang kanilang paligid ay naglaho. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, sila ay ligtas. Lumapit ang lead officer kay Lixie. Mr. Sarmiento, sabi nito, may paggalang sa kanyang boses. Kailangan ka naming isama sa presinto para sa opisyal na pahayag. Malinis na ang pangalan mo. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Maharlika de Leon. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Dante Silang at sa pagbubunyag ng kanyang mga krimen ay sumabog na parang isang bomba sa buong bansa. Ang pangalan ni Maliksi Sarmiento ay nalinis, hindi lang sa mata ng batas, kundi sa mata ng publiko. Mula sa pagiging isang kinasusuklamang ex-convict, siya ay naging isang simbolo ng pag-asa at katatagan. Ang Silang Corporation ay gumuho. Ang Maharlika Motors sa kabilang banda ay tumaas ang halaga. Pinalakas ng kwento ng katapangan at integridad ng kanilang CEO. Ngunit para kay Maha, ang lahat ng yon ay ingay lamang sa labas. Ang tunay na nangyayari ay sa loob. Sa katahimikan ng kanyang penthouse, sa mga gabing hindi siya makatulog, doon nagaganap ang tunay na laban, ang laban para sa paghilom. Isang hapon, dinalaw niya si Tapat sa ospital. Magaling na ang mga sugat nito at malapit nang lumabas. Mamaha, bati ni Tapat. Sinusubukang bumangon. Huwag ka nang tumayo, Pat, sabi ni Maha. Umupo sa silyang katabi ng kama. Nagdala siya ng isang basket ng mga prutas. Kumusta ka na? Ayos na po, sabi ni Tapat. Pero ang dapat ninyong kamustahin ay si Lixie. Hindi na po yon halos umuiwi sa amin. Laging tulala. Siguro, ngayon pa lang nagsisink in sa kanya ang lahat. Tumango si Maha. Naiintindihan niya. Minsan, mas mahirap harapin ang kapayapaan kaysa sa digmaan. Sa digmaan, alam mo kung sino ang kalaban. Sa kapayapaan, ang kalaban mo na lang ay ang iyong sarili. Salamat, Pat, sabi ni Maha. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Salamat sa pagiging kaibigan mo sa kanya at sa akin. Ngumiti si Tapat. Pamilya na po ang turingan namin, Ma. At kasama na po kayo doon. Mula sa ospital, nagmaneho si Maha patungo sa lugar kung saan nagsimula at muntik nang magtapos ang lahat. Ang garahe ng tiwala. Ang dating nasunog na istruktura ay ginigiba na. Pinapalitan ng mga bagong pundasyon. May mga trabahador na abala sa pagtatayo. Natagpuan niya si Lixie na nakatayo sa gilid, pinapanood ang pagtatayo.
Hindi na niya suot ang mga mamahaling damit na binili ni Maha. Nakasuot siya ng simpleng maong at puting t-shirt. Bumalik na siya sa pagiging si Lixie, ang mekaniko. Pero may nagbago. Ang pader na dati nakapalibot sa kanya ay wala na. Ang bilis naman yata ng construction, sabi ni Maha. Lumalapit sa kanya. Napatingin si Lixie, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binayaran mo sabi mo, kailangan na ulit nating buksan. Hindi natin, pagtatama ni Maha. Mo, ito ay sayo Lixie. Ang garahe ng tiwala mo. Naglakad sila sa gilid ng construction site. Ang kanilang mga sapatos ay lumulubog sa malambot na lupa. Tapos na ang kontrata natin. Biglang sabi ni Lixie, hindi makatingin kay Maha. Malinis na ang pangalan ko. Nakuha na ng mga magulang mo ang hustisya. Pwede ka nang bumalik sa dati. Huminto si Maha sa paglalakad. Bumalik sa dati? Ulit niya. Paano ako babalik sa dati kung ang lahat ay nagbago na? Humarap siya kay Lixie. Ang kontrata, Lixie. Iyon ang pinakamatalinong business deal na ginawa ko, pero iyon din ang pinakatangang kasunduan na pinasok ko. Anong ibig mong sabihin? Tanga. Dahil inakala kong kaya kong kontrolin ang lahat. Na kaya kong lagyan ng mga rules at clauses ang puso ng tao. Pero hindi pala. Sabi ni Maha, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko na alam kung saan nagtatapos ang pagpapanggap at kung saan nagsisimula ang totoo. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan ang lahat ng hindi nasasabi ay kailangang ilabas. Ang tanong na pareho nilang iniiwasan. Ang nararamdaman mo, produkto lang ba ito ng lahat ng pinagdaanan natin? Tanong ni Lixie. Sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. Dahil sa panganib, dahil sa utang na loob, umiling si Maha. Hindi. Kung gayon ano? Hindi ko alam kung ano ito, Lixie. Ang alam ko lang, nung nasa panganib ka, parang gumuho ang mundo ko. Ang alam ko lang, kapag kasama kita, pakiramdam ko, ligtas ako. At higit sa lahat, kapag kasama kita, pakiramdam ko, ako si Maha. Hindi ang CEO, hindi ang Reyna, ako lang. Naglakad sila patungo sa dalampasigan na hindi kalayuan sa lugar. Ang tunog ng mga alon ay tila musika sa kanilang mga tainga. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang papalubog na araw. Takot ako, Maha. Pag-amin ni Lixie, sa buong buhay ko, ang tanging alam ko lang ay kung paano mag-isa. Kung paano protektahan ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano maging masaya. Tumingin si Maha sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ako rin, bulong niya. Takot akong magtiwala. Takot akong mawalan ulit. Sa pagitan nilang dalawa ay ang mga multo ng kanilang nakaraan, ang mga rehas na bakal, ang nasirang kotse, ang mga magulang na nawala. Ngunit sa pagitan din nila ay isang bagong damdamin na ipinanganak mula sa mga abo ng kanilang mga trahedya. Sa unang pagkakataon, sa harap ng lalaking ito, pinayagan ni Maharlika de Leon ang sarili niyang maging mahina. Hinayaan niyang tumulo ang mga luhang matagal na niyang itinatago. Luha para sa kanyang mga magulang, luha para sa kanyang kalungkutan, at luha para sa takot na nararamdaman niya ngayon. Hindi nagsalita si Lixie, hinayaan niya lang itong umiyak. At nang humina na ang mga hikbi nito, marahan niyang inabot ang kamay nito at pinisil. Isang simpleng kilos na nagsasabing, nandito ako, hindi ka nag-iisa. Paano tayo magsisimula? Tanong ni Maha. Ang boses ay paos. Dinukot ni Lixie ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may diamante. Ito ay isang maliit na bolt. Isang piraso ng metal mula sa isang makina na pinakintab niya hanggang sa ito'y kumikinang na parang pilak. Inilagay niya ito sa palad ni Maha. Hindi ito kontrata, sabi ni Lixie. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pangako.
Ito ay isang pangako na susubukan natin, na haharapin natin ang takot ng magkasama. Magsimula tayo muli sa tamang paraan. Walang kasinungalingan, walang pagpapanggap, tayo lang. Tinitigan ni Maha ang bolt sa kanyang palad, pagkatapos ay tumingin kay Lixie. Sa mga mata nito, nakita niya ang kanyang kinabukasan. Isang kinabukasan na hindi perpekto, marahil ay magulo pa rin, ngunit totoo. Tumango siya. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labing may bakas pa ng luha. "Okay, mekaniko," sabi niya. "Magsimula tayo." Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig na simoy ng hangin na nagbabadya ng Kapaskuhan ay nagsisimula nang maramdaman sa lungsod ng Pag-asa. At sa lugar kung saan dating nakatayo ang isang garaheng puno ng abo at masasamang alaala, ngayon ay matayog na nakatayo ang isang bago at modernong gusali. Ang garahe ng tiwala. Mas malaki ito kaysa sa dati. Mas makabago ang mga gamit, ngunit ang pangalan ay nanatili. Hindi na lang ito isang lugar para sa mga sirang sasakyan, isa na itong simbolo. Sa araw ng grand opening, ang lugar ay puno ng mga tao. May mga taga-media, mga kaibigan, at mga dating customer na sabik na makita ang bagong simula ni Lixie. Si Tapat, na ngayon ay fully recovered na at co-manager ng shop, ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Nakatayo si Maliksi Sarmiento sa gitna ng lahat. Suot ang isang malinis na polo shirt na may logo ng garahe at maong. Hindi na siya ang taong puno ng galit at pagdududa. Ang mga mata niya ay kalmado. Ang kanyang ngiti ay totoo. Nakatingin siya sa paligid, sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang hinahanap niya ay iisa lang. At pagkatapos ay nakita niya ito. Papasok sa garahe si Maharlika De Leon. Wala ang kanyang karaniwang power suit. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida at flat na sapatos. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang at ang tanging palamuti sa kanyang leeg ay isang kwintas na may kakaibang palawit. Isang maliit, kumikinang na bolt. May dala siyang isang kahon ng donuts at isang ngiti na para lamang kay Lixie. "Traffic ba, boss?" Biro ni Lixie nang makalapit ito. "Medyo," sagot ni Maha. Iniabot ang donuts kay Tapat. "Nag-inarte pa kasi yung driver ko. Ayaw akong payagang mag-commute." Nagtawanan sila. Ang dati CEO na hindi kayang hawakan ang manibela ng sarili niyang buhay ay ngayon natututo ng mag-commute, kumain sa karinderya at tumawa sa mga simpleng bagay. "Bagay sa'yo," sabi ni Maha. Marahang hinaplos ang braso ni Lixie. "Ang maging masaya." "Dahil sa'yo?" sagot ni Lixie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi na sila kailangang magpanggap. Hindi na nila kailangang magsuot ng maskara. Ang pag-ibig na ipinanganak sa isang kasinungalingan ay naging mas totoo kaysa sa anumang kontratang legal. Natutunan nilang ang tunay na lakas ay hindi na sa pagkontrol ng lahat, kundi sa pagtanggap na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Natutunan nilang ang tiwala ay hindi ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. Lumapit si Tapat sa kanila. May dalang 2 bote ng soft drinks. "Hoy, kayong dalawa. Mamaya na yang paglalambingan. Maraming customer na nagtatanong kung tatanggap daw ba tayo ng mga luxury car." Nagkatinginan sina Lixie at Maha. "Sabihin mo," sabi ni Maha, may mapaglarong ngiti, na ang may-ari ng Maharlika Motors ay personal na nirerekomenda ang shop na ito. "Pero sabihin mo rin," dugtong ni Lixie, "na pareho lang ang presyo ng serbisyo, luma man o bagong kotse." Nagtawanan silang tatlo. Ito ang kanilang bagong pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng katapatan, pagsubok at pag-ibig. Nang humupa na ang mga tao at ang araw ay nagsimula nang lumubog, naiwan sina Lixie at Maha sa harap ng garahe. Ang ilaw mula sa malaking signboard na garahe ng tiwala
ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga muka. Pinanood nila ang pagpasok ng huling sinag ng araw sa abot-tanaw. Isang perpektong pagtatapos para sa isang magulong araw. Isang perpektong simula para sa isang bagong buhay. Natatandaan mo pa ba noong una tayong magkita? Tanong ni Maha. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lixie. Paano ko makakalimutan? Sagot ni Lixie. Isang masungit na reyna na may sirang kotse at isang baliw na alok. Hindi yun baliw, pagtatama ni Maha. Iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko, kahit na sa maling dahilan. Humarap si Lixie sa kanya, marang hinawakan ang kanyang muka. Tinitigan niya ito sa mata, ang babaeng sumugal sa kanya, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. May isa pa akong alok para sa'yo, sabi ni Lixie. Ang kanyang boses ay seryoso. Ano yon? Hindi ito kontrata. Wala itong expiration date at siguradong walang bayad, sabi ni Lixie. Isang ngangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Pero kailangan mong pumirma habang buhay. Naintindihan ni Maha ang ibig niyang sabihin. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Wala na bang atrasan? Tanong niya. Wala na, sagot ni Lixie. Hinawakan ni Maha ang bolt sa kanyang kwintas. Ang pangako. Kung gayon, sabi niya, tinatanggap ko. Hinalikan siya ni Lixie. Isang halik na puno ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang sakit, ang takot, ang pag-asa, at ang tagumpay. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng isang garaheng itinayo muli mula sa abo, ang mekaniko at ang CEO ay natagpuan ng kanilang perpektong katapusan at ang kanilang walang hanggang simula. Mahal kita, aking CEO, bulong ni Lixie. Mahal din kita, aking mekaniko, sagot ni Maha. At sila'y sabay na humarap sa kinabukasan, handa para sa anumang siraing makina na ihaharap sa kanila ng buhay dahil alam nilang kaya nilang ayusin ang lahat basta't sila'y magkasama. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Lixie at Maharlika. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Salamat po sa pagsubaybay sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat tagumpay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naging higit pa sa mga karakter sina Lixie at Maha. Sila ay naging salamin ng mga totoong laban na hinaharap ng marami sa atin. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan at ang tunay na lakas ay madalas na matatagpuan sa kakayahang magtiwala muli matapos masaktan. Ito ay isang kwento tungkol sa pangalawang pagkakataon, hindi lamang sa pag-ibig kundi sa buhay. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na naghihintay. At sana'y maalala natin na ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay may kapangyarihang bumuo sa anumang nasira. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang aral na inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga komento ay inspirasyon at gabay para sa mga susunod pang kwentong aming ibabahagi. Hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong paglalakbay ng damdamin. Kwentong Damdamin TV.